Araw-araw, tuloy-tuloy lang ang buhay. Lakad dito, trabaho doon, scroll bago matulog. Minsan parang paulit-ulit lang ang lahat. Pero kahit gaano tayo kabisi, may mga tanong na bigla na lang sumusulpot. Lalo na kapag tahimik na ang paligid. Isang tanong na simple, pero bihira nating harapin. Kung ngayong gabi na ang huli mong araw, sa tingin mo, okay ka na ba sa Diyos? Sabi sa Biblia, minsan lang tayo mabubuhay. At pagkatapos nun, haharap tayo sa Diyos. Hebreo, 9:27. Karamihan sa atin, napapaisip. Naalala natin yung mga ginawa nating mabuti. Yung pagiging maayos na tao. Yung hindi naman nananakit ng iba. Minsan sinasabi natin sa sarili natin, okay naman ako. Parang tayo na rin ang nag-check ng sarili nating exam. Siyempre, pasado. Pero sabi rin sa Biblia, lahat ng tao iniisip na tama ang sarili niyang daan. Pero ang Diyos ang tumitingin sa puso. Kawikaan, 16:2. Akala ng marami, ganito gumagana ang langit. Mas maraming mabuti, mas mataas ang tsansa. Parang rewards card. Kapag napuno, libre na. Pero kung tutuusin, kung ganun talaga ang sukatan, wala sigurong makakapasa. Kasi may mas malalim pang problema. Hindi lang kung gaano tayo kabait. Lahat tayo, kahit minsan lang, nagkamali, nagsinungaling, nakasakit, naging makasarili. Sabi sa Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Roma 3:23. Parang isang basong malinis na tubig. Kahit isang patak lang ng lason, hindi mo na iinumin. Hindi dami ang issue. Kahit isa, sapat na. At dahil dun, napapalayo tayo sa Diyos. Hindi dahil ayaw niya sa atin, kundi dahil banal siya. Sabi ng Biblia, ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Isayas 50:22. At ang Diyos, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan. Pantas siya. Pero, hindi rin siyang walang puso. Sabi sa Biblia, ang hustisya at pag-ibig, parehong pundasyon ng kanyang trono. Awit 89:14. Kaya gumawa siya ng paraan. Hindi niya binaba ang pamantayan. Siya mismo ang lumapit. Pinadala niya si Jesus. Habang tayo'y malayo pa, namatay si Jesus para sa atin. Roma 5:8. Si Jesus ang pumalit. Siya ang nagdala ng bigat na dapat sa atin. At nang matapos, sinabi niyang, ganap na. Juan 11:30. Bayad na. Walang kulang. Hindi ito tungkol sa religion. Hindi rin ito tungkol sa pagiging perfect. Parang ospital. Hindi ka pumapasok dahil magaling ka na, kundi dahil may sakit ka. Sabi ni Jesus, hindi ang malulusog ang may kailangan ng doktor, kundi ang may sakit. Kaya ang tanong, ano ang kailangan? Hindi mas maraming effort. Hindi mas maraming pangako. Kundi tiwala. Parang pag-upo sa upuan. Hindi mo muna sinusubukan kung babagsak. Umuupo ka lang. Sabi sa Biblia, lahat ng tumanggap kay Jesus at nagtiwala sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Juan 1:12. Ang pananampalataya, hindi patunayan. Pahinga. At kapag nagtiwala ka kay Jesus, may kasiguraduhan. Sabi sa Biblia, isinulat ito para malaman mong may buhay na walang hanggan ka. Unang Juan 5:13. Hindi pakiramdam lang. Pangako. Ang kaligtasan ay regalo. At ang regalo, kailangan tanggapin. Sabi ni Jesus,
Nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Pahayag, 3, 20. Hindi siya namimilit. Nagyayaya siya. At kapag tinanggap mo, may nagsisimulang bago. Sabi sa Biblia, ang nasa kay Kristo ay bagong nilalang na. 2 Korinto 5:17. Hindi perpekto, pero pinatawad. Hindi malakas, pero sigurado. Kaya bumabalik yung tanong, kung ngayong gabi na ang huli mong araw, nasaan ka?